Ang masasabi ko rito, hindi po totoo ito. At yung listahan niya, marami dito. At meron din dito ang mga nabayaran na. Paano to, General? Pag nag-evolve tong biglang issue, biglang kung anong mangyari. Pagka 1 million, 2 million tao, paano papipigilan yan? Po, nagmi-meeting po talaga kami. In fact, may mga committee po kami para sa pagkilos po sa EDSA Shrine. Let's talk about the alleged destabilizers o coup plotters na gustong pabagsakin si PBBM para ipalit ang kanilang figurehead na si Pionatic Sara Duterte na tinawag na tokhang queen ng isang highly credible ICC witness at isa sa mga founding members ng Davao Death Squad. And inaccuse niya na ang mga nag-finance daw po nito ay sina Vice President Sara Duterte, ang kanyang kapatid na si Congressman Pulong, and si Mr. Chavit Singson. Ano pang reaksyon ng anong palasyo dito? Ito po ay napansin na po ng AFP at nabanggit nga rin po ang mga pangalang katulad ni General Pokis, General Orlando De Leon at saka si Mayor Benji Magalong, although for confirmation. At iba pa, pati si Colonel Chica na di umanong sangkot sa usapin ng 125 million pesos na confidential funds ng Vice Presidente. Ayon po sa AFP, sa mga litong klase mga sinasabi, although ito ay nasa social media, at sa kanila po, ito po ay ibinibigay na rin po sa kanilang intelligence community. Ang kwento, nag-post si Ramon Tulfo ng listahan ng mga usual at pamilyar na pangalan ng mga di-umano'y DDS coup plotters at kanilang alleged financiers. Usual suspects kasi palaging kasama ang mga pangalan nila. Kilala bilang Duterte allies o bahagi ng DDS camp. VP, sabi ni Ramon Tulfo na finansyo daw kayo ni Kong Kulong at ni Chavit Singson sa disabilitation plot sa government and reaction. Kasi yung mga ganyan na napapansin nyo, ako ay hindi talaga ako nagbibigay ng mga aligasyon kung wala akong ebidensya. Sa episode na ito, pag-uusapan natin sina Chavit Singson na sinasabing isa sa mga financier, retired General Romeo Pokis, na isang traitor at protokhang ni Digongyo, Attorney Ferdinand Topacio, notorious lawyer ng mga talunang kriminal, at si Mike Defensor na tinatawag na nating Evil Incarnate. Ang ouster plot laban kay PBBM ay alam na natin na isang open secret. Tulad ng sinabi natin dati, ang uniteam ni na PBBM at Sara ay political marriage of convenience. What the Dutertes are trying to do is that they're trying to oust. They're trying to remove Marcos so that they will replace him later. So that they can be the next government. Ganyan lang kasimple po yan. Yan yung dahilan kung bakit ngaw-ngaw si Duterte. Kasi nga, marami siyang bahong kailangan niyang pagtakpan. And the only way for him to do that is to be in power again. At nagkahiwalay sila matapos ma-oust si Gloria Arroyo bilang House Leader at ma-install si Martin Romualdez bilang Speaker. Anong tanong? Message na lang po, ma'am. Kung meron kayong message sa taong bayan. Hopeless. Nagalit ang Duterte camp dahil si Romualdez ang naging hadlang sa kanilang Plan A, which is impeachment. Nang hindi nagtagumpay ang impeachment, lumipat sa Plan B, extra legal means, at kabilang sa planong iyon ang plot to unalive the president. Imagine myself cutting his head. First off, si bilyonaryo Chavit Singson na di umano ay isa sa mga nagpopondo ng ouster plot at mga kaguluhan laban sa gobyerno. Kayo pa nag-uusap ni Montulfo. Bakit kayo nasama doon? Hindi, matagal ko lang din nakita, matagal ko lang din nakausap ng po. Pero kilala ko. Oh, totoo ba to? So, panoorin kung paano nagkabuhol-buhol at nagkabulol-bulol si Chavit sa kanyang interview. Nasa listahan kayo. Financial daw Dala kayo. ko nga eh. Yung linista niya. May listahan kayo. Ito, dala ko lahat. Well, ang masasabi ko rito, hindi po totoo ito. At yung listahan niya, marami dito. At meron din dito ang mga nabayaran na. Anong sabihin? Ibig sabihin, like, mga Magaling lang siya sa kanyang mga walang kwentang monologue, pero sa confrontation, parang babagsak siya tulad ng House of Cards.
dahil bolaks at walang pinag-aralan. Yumaman lang at naging bilyonaryo dahil sa gobyerno. Mga iba nandito, like Romeo Poquis, Orly De Leon, Benjamin Magalong, Johnny Macanas, Gerald Bantag, Colonel La Chica, Colonel Leonardo, Matran, Capdado, Enriquez, Ferdinand Topacio, Vic Rodriguez, Mike Defensor, Chavit Singson. Eto na nga si Tandang Chavit na nagdala pa talaga ng listahan at mukhang nadulas. Sabi niya, marami raw ang nasa listahan na bayaran. Marami dito at meron din dito ang mga bayaran na. Then mukhang narattle siya at parang ini-insinuate niya na si retired General Romeo Poquis ay paid hack o nabayaran na. Rodante Marcaleta, Rolando Olamit, alias Bong, Possible Financier, Sara Duterte, Pulong Duterte, Chavit Singson. Teka, ba't niya sabing nabayaran? Anong sabihin nabayaran na? Sila nabayaran. Yung mga Parang nagkabuhol-buhol na nga si Tanda. He's saying that the 1 or 2 insiders were paid para tumahimik. may naglabas na ito. Yun ang bayaran na. Ewan ko bakit inulit ni Ramon Tulfo ito. Hindi ko sinasabi si Ramon Tulfo na bayaran na. Yung una na nagsigawas dito. Anong sabihin ng nasa listahan na bayaran na? What exactly? No. do you mean by that? Isa rito o dalawa, kunyari lang kasama. Pero Imitate bayad talaga. na siya. Ibig sabihin na bumaliktad na. Oo, nabayaran pretend. na. Meaning, bribery is involved. At syempre, favorite niyang linya na naman ang extortion. Yan din ang sinabi niya tungkol sa accuser niya sa Ilocos Sur na si Attorney Estelita Cordero na tinawag niyang extortionist. Hindi ako nababother dyan dahil extortionist yung naggawa. So lahat na lang ng accuser ni Tandang Chavit ay extortionist? Ang tindi mo, Mang Kanor. Lumalabas na sumusuporta pero parang insider. Kaya yung mga iba naman, hiniyangan ako ng perang pilit. Kako, ayaw ko. Parang inulit para siguro pag nagbigay ako, binayaran kami ni Chavit. So marami rin ganon. Willing po kayo sabihin kung sino po yung humingi sa inyo ng pera pang finance nito, Gov? Oo, may humingi. Andyan po ba sa lista? Wala. Wala dyan? At yan na nga, halatang kabado si Chavit dito. Ibig sabihin, posibleng may evidence laban sa kanila at maaaring kakanta siya anumang oras. Kitang-kita ang kaba at pagkalito niya. Hindi ko alam. Siguro naman, may listahan ko, hindi nyo alam mga Si Ramon naglalabas nito eh. Oo. So, nakita ko rito, isa rito, dalawa na bayaran. May plano. When you say nabayaran, Kunyari, tumanggap po kunyari na oposisyon para the last hour, babalik na siya. Suporta kay BBM. Parang DPA, parang penetration agent, parang gano'n. Nabayaran ng admin, ibig sabihin. Yes. So, in other words, meron diyang bumaliktad. Meron. Pero hindi ko masabi. Up next, si retired General Romeo Poquis kasama ang alleged co-conspirator niyang si Mike Defensor na feeling powerful pa rin. Paano to, General? Pag nag-evolve tong biglang issue, biglang kung anong mangyari. The way Mike talks here reminds us of how he also tried to orchestrate the takeover of ABS-CBN 5 years ago. Ang tigas talaga ng mukha. Paano yung mga susunod nating hakbang? Dalawa yung pinagagawa ko sa kanya, yung aralin nga nila yung executive order at saka yung multa na kinakailangan singilin niya sa ABS-CBN. 1.97 trillion pesos. Kaya ko inuuna tong sa mga workers takeover kasi kung magkakaisa yung mga manggagawa, ang union, ang supervisors, i-petition nila ang presidente, ang NTC at payagan sila. Bukas, gawin na nila yung kanilang pagpapatakbo ng ABS-CBN. Ngayon, ang problema, yung mismong equipment. Kasi hindi kanila yung equipment sa korporasyon pa ng ABS-CBN. Dilapan sila, listo. Pero observe kung gaano ka-duplicitous o doble kara itong si Poquis. Pagka 1 million, 2 million tao, paano papipigilan yan? Sabi sabihin, we are the leaders, pinagsama-sama yung mga grupo. Hindi mo naman talagang, it's not a military organization na talagang you can control it as a leader. Ganon. So, we really expect na this is a peaceful... What's your expected number to the 10? He's expecting na milyon ang dadalo sa rally at hindi na raw mapipigilan yan. Dito sa, of course, sa
No, sa Luneta, talagang Luneta. solid yan. INC yan eh. INC yan, siguro 1 million, 2 million kaya nila dyan. Solid yan. So all the others dito sa EDSA. Okay. Initially, we're looking at 300, 500, possibly 1 million. Klarong-klaro na ouster ang balak ni Tanda. At sinasabi pa niya na solid daw ang mga protesters kasi bahagi sila ng mga kulto sa Pinas. So sabi mo, hindi natin control yan pag marami ng tao. So pwedeng ulit mangyari. Yung EDSA 1, EDSA 2, at itong pangatlo. Kasi yung EDSA 3 nung kay Erap, hindi natuloy yun So pwedeng matuloy ulit yung EDSA 3. That is a possibility. Pwede mangyari yan. Pero that is beyond our control na, maski na tigilan ito. Basta, as a leader, we are focused on the corruption issue. Itong galunggong na to ay isa lang naman sa mga retired generals na nagtawag kay AFP Chief Romeo Bronner para mag-withdraw ng support kay PBBM at ipalit si Sara. Magbibigay kami ng sulat kay General Bronner. Magbibigay kami ng sulat sa kanya para hikayatin namin siya na sumama sa atin. Hikayatin namin siya na nagampanan ang kanyang tungkulin bilang Chief of Staff. Ang Armed Forces of Philippines ay ang protector of the people. So itiniman namin sa kanya na protektahan niya yung mga mamamayan. Obvious na pro Duterte. Pagkatapos niyang magretiro, naging bahagi siya ng Duterte government sa mga instrumentalities ng gobyerno na hitik sa corruption. He should be investigated as well. Dito sa ginagawang protesta ngayon, dapat matuldukan na itong kawalanghyan ng ating mga congressman, mga tao sa gobyerno. Yung mga pagwawalanghyan, hindi lang pagwawalanghyan, pagtapastangan, kundi pagtataksil sa mga taong bayan. Against daw siya sa corruption, pero nasaan siya noong panahon ng Tukhang at noong mga corruption scandals ni Digongyo tulad ng Pharmally at Frigate scandal? Ang pagbenta ni Digongyo sa West Philippine Sea sa China, baka naman pro-China makapili si Tanda. Kayong mga Pilipino nakikinig ngayon, boundary lang, tubig lang naman, hayaan mo yan. Karami ng dagat natin, di ibigay na lang. Sige, iyon na yan. And here's Ferdinand Topacio na pa-lawyer talk pa para isalba ang kanyang sarili. Wala naman pong batayan para any of those people in that list should be included in the term destabilizer. Sapagkat wala naman pong destabilizer as a legal term in the legal lexicon. Meron po dyan inciting to sedition or sedition, inciting to rebellion or rebellion, there's terrorism, there's the crime of coup d'etat, pero wala po akong nakikita na ginagawa po namin sa pagpoprotesta against corruption that can be classified under any of those punishable offenses. Pero attorney, regardless of the term, what you and your co-conspirators did is against the law. Let the more intelligent lawyers sort that out for you and your co-conspirators. Any extra constitutional regime change and that the rally on the 16th to the 18th should remain peaceful. Ito ay dapat mapayapa, may kaayusan at walang karahasan. O, di ba? Ang galing mag-argue si Attorney Topacio. Kaya lahat o halos lahat ng mga high-profile clients niya nakakulong na. Ganyan na ganyan din siya kagaling mambudol sa kanilang September riots sa Mendiola. Saan ang tuko nyo, Tol? Malacanang, sir. Malacanang kayo, hindi Mendiola. Malacanang. Dahil Malacanang, susunugin namin yung Malacanang. Pag di na pinapasok. O yan. Pag di na pinapasok, susunugin namin yung Malacanang. Ilan sa mga kabataan narinig ngayon na mga nagsasagawa ng protesta. Ma, nandito na ako, ma. Wala kang alam na, nandito ako. Tanungin mo ako na mga... Okay lang. Sigaw para isang sa mic sinabi na ihanda na ang mga lighter at lulusob sa Mindiola. Ang dapat kasi kami ay magka-candle vigil. Oo. Yung umuulan, sabi namin wag na. Oo, kasi mamamatay lang eh. Yun nga, sabi ko, baka ma-misunderstand na bakit may dalang lighter. Sabi ko, scratch that. So that was a lie.